Oh my God! Naka-medium heat lang naman ako. Ay, hindi ko na-expect yun. Sabi ko na may magiging mali ako dito eh. Very minor lang naman yung problem. Pagbaliktad ko lang yung kaliwa at saka yung kanan. So, yes, umuulan. Lalakarin ko lang from here papuntang sa Avon. Mano natin. Masarap siya. I don't know. Para sa akin masarap siya. So ito na yung isang buong set ng green pan. Gusto ko talaga siya. Ceramic yung surface niya. Ito yung pinakaunang green pan na nabili namin. Yan lang rin yung ginagamit ko for like the whole month. Sobrang ang init today sa labas. Oh my God. Tingnan niyo yung araw. Tapos ko na yung isa sa mga drawer nung cabinet sa loob nung wardrobe. Ganito yung itsura niya. Actually, yung isang slot pala, which is very nice. Dalawa yung drawer. So, itong isang buong to, isang slot. Pero itong nandito sa baba, isang slot, pero dalawa yung drawer. And dalawa yung ganyan. So, meron pang 3 drawer and apat na slots kasi to. So, I think dulo, ito, at saka yung kabilang dulo, yun yung lalagyan ko na lang ng drawer. Tapos itong mga nasa gitna. Total naharangan naman sila itong pinto kasi hindi siya fully nabubukas, sliding lang siya. So, wala nang drawer yan, open lang. Diyan ko ilalagay yung mga 2PN ko na nakalagay ngayon dito. Kaya hindi ako mapaglaba kasi hindi ko pa siya organize. And yan, puno na rin yung labada ko. So, yung mga drawers, yung focus ko today. Ito ulit yung gusto kong gawin. Ito yung nakumpleto ko na kahapon. Nagawa ko na to actually. So, feeling ko mabilis ko lang ito matatapos ngayon kasi parang fresh pa siya sa memory ko. Lahat ng mga instruction leaflet sa IKEA na katulad ng ganito, feeling ko madali lang talaga silang sundin para sa mga normal na tao. Pero ako, nag-struggle talaga ako sa mga ganun. Yung mga textbook, manual, ganyan. Kahit nung nag-uumpisa pa lang ako mag-aral. Yun yung pinaka-struggle ko talaga. So, natututo lang talaga ako based sa experience and based sa mga sarili kong mistake. Ngayon na, katulad to, nung naumpisahan kong gawin na drawer, nung una, feeling ko, mabilis lang siya. And feeling ko, this time, nakukumpleto ko to in just 5 minutes. Oh my God, sobrang against the light ako. And I don't think kailangan ko tong manual. So, dyan ka na. So, ito yung handle ng drawer. Nice. Kailangan ko lang pagsamasamahin yung mga magkakapareha na parts. Okay, perfect. Okay na yan. Doon tayo sa unang kailangang parts na gawin. I think ito yung naalala ko. Kailangang unang buo. Confident ako na hindi ko to mami-mess. Next. Okay, so far so good. And ito, alam ko palabas to. Wait. Dapat pala dito ko binaon. Tama nga ba? Yeah, I think tama naman. Oh my God. Wait. No. I think mali. Wait. Okay, gets ko na. Okay. Ouch. Perfect. Medyo masikip yung butas dito sa kabila. Yan. Ididiin ko pa rin ako. Yeah, perfection. Next. See, ang bilis lang. Feeling ko wala pang 5 minutes. Matatapos ko. Heck, paano ba nilalagay ito? Okay, ano na nga ba yung next? I think ito yung next. Ito nga ba? Ito nga yun. Actually, ito nga yung tamang piece. So, okay na yan. Pagkakaalala ko, kailangan kong pukpukin to. Patagilid lang natin ng konti. And ito lang naman yung portion dito na kailangan ng pukpuk. Sobrang gentle lang dapat na pukpuk. Yes! Okay. See? Ang bilis ko lang nabuo. Next is itong mga rollers niya. I think itong mga white na rollers na yung para kailangan ko lang mahanap yung tamang screw. Okay, let's go. Oh my God, asan na yung screwdriver ko? Hindi ko lang sure kung ito yung tamang screw. Pero pag hindi, dahil nagkasya siya, ibig sabihin yun yung tamang screw. Pag hindi siya nagkasya, hindi yun yung tamang screw. Okay, ito na yung huling screw. And buo na to. Let's go. So, ito yung pinaka-final na itsura niya. Kailangan na lang, actually bubuin ko pa yung isang ganito. Tapos after nun, kailangan buuin yung box kung saan siya ipapasok. Okay, ito na yung second na mini drawer. So I'm not sure kung paano siya gagana, kung alin yung nasa taas, alin yung nasa baba. Pero I think mag-fit naman sila perfectly. Both. Ilagay muna natin to dito para may space pa ulit tayo. Next is yung box kung saan sila ipapasok. Actually, ito yung part na una kong ginawa nung unang beses ko tong tinry. Pero dapat pag ganito to. Okay. Then, ito yung sa right, I think. Okay, yep. Right din ba to? Yes, right din to. Dito to. Then yung left. Feeling ko tama naman to. Feeling ko.
And napakanipis lang nung kahoy dito. So dahan-dahanin ko lang yung pag-screw para hindi masira yung carpet. Ayokong kumagpas siya. Okay. I think okay na yan. Hindi, higpitan ko lang konti. Hindi ko naman kailangang higpitan ng mahigpit kasi manipis lang siya. Feeling ko masisira siya kapag tinodo. Ito na yung last na screw. And so far, hindi naman natin nabutas yung carpet. So, okay, ganito siya. And then, wait lang, nasa na nga ba yung right, left? Okay, ito yung right, left. Hindi napawakan. Tapos, ito, lalagay ito dito sa gitna. Meron siyang parang ayan, siwang. And ito yung ipapasok natin dun sa space sa loob ng cabinet. Nakapaganyan. So, eto medyo loose to, pero pag napasok siya dun sa cabinet, hindi na siya magtatanggal-tanggal. And mahirap i-demonstrate. Pero dito itong mga drawer. So, ikabit na natin to dun sa loob ng cabinet. And dito ko siya sa kabilang side ilalagay. Dito sa ilalim na to. Yung isa kasi nandun sa kabila. So, okay. I think yung isa lang sa struggle dito, kailangan kong dilim. Kailangan left. Sa may left. Kailangan ko sila maipasok ng sakto nang hindi sila mag-struggle lang. So ito pag ganito to. Come on. Ganito pag ganyan. Okay. Wait. Okay. Okay, ayan. So, kailangan lang i-push ng konti. Push, dahan-dahan lang para hindi bumitaw yung nasa likod. Actually, may nakalimutan ako. Kailangan ko palang tukatin kung hanggang saan sila ipupush. May panukat to. So, dapat hanggang dito siya. Okay, perfect. Okay. Make sure lang natin na dapat parehong side tumatama din sa line. I think okay na yan. Screw lang natin. And napakalambot lang rin ang kahoy dito na hindi mo kailangan maglagay ng force para ma-screw sila. And so, hindi ko alam kung anong klase kahoy yung ginamit ng IKEA dito. Perfect. Ito na yung last na screw. After nito, pwede na natin ilagay yung drawer. Okay. Kunin ko lang yung drawer. Let's go. Okay. Pasok natin tong isa. That's so perfect. Let's go. Nice. See? Ang smooth. Wait. Problema. Okay, magkaiba. So, okay. Sabi ko na may magiging mali ako dito eh. So itong una, very minor lang naman yung problem. Napagbaliktad ko lang yung kaliwa tsaka yung kanan. So, mabilis lang to. Okay. So, ikaw yung dapat na nandito. Tama na to. This time, tama na to. Okay, let's see. Moment of truth. Come on. Perfect. Go. I think mga accessories yung siguro mga korbata, tie, handkerchief, ganyan, dalawang drawer sila. Actually, 4 na drawer sila kasi 2 slot na ganito yung meron dito sa cabinet. Okay, next. Actually, ngayon na matatapos ko na yung dresser. Umpisahan ko na rin maglaba. Bago ko umpisahan yung iba pang mga drawer. Kaya ayoko lang naman kasi maglaba kasi kapag nalaban na sila tapos malinis na sila, wala akong mapaglalagyan na maayos. And so matatangle lang sila sa higaan or somewhere else na hindi ko rin sila matutupi or mahahanger and then magugusot and madudumihan lang rin sila. Pero ngayon ito na yung perfect time para maglaba. And unahin ko ng isa lang tong mga underwear kasi alam ko na kung saan ko sila gustong ilagay kapag natuyo na sila. In fairness, akala ko mabilis lang ito maubos. Pero I think mga mahigit 1 buwan na rin namin na ginagamit to. Ganito lang siya kakonte. And ang bango niya. Okay. Balik tayo sa cabinet. Magkaparehong box lang rin naman to. So, ganito yung magiging design nila. Sobrang simple lang niya. Hindi siya kasing complicated nung 2 nauna. So, feeling ko mas mabilis to. And angat ko lang yung kortina saglit. Dahil maganda yung view ng sunset dito. Oh my God, ang init pa pala. Kapag maulap, hindi masyadong maganda maganda pa rin yung view. Pero kapag halimbawang ganito na sunny day, actually maulap pala today. Maulap today, so I don't know kung magiging maganda yung sunset. Pero buksan pa rin natin to. Okay. I think kailangan kong basahin yung manual dito and feeling ko matatagalan ako dahil kailangan kong intindihin yung manual. Oh my God, ang dilim.
Ayoko actually babaan yung ISO ng camera kasi parang feeling ko nagiging grainy yung quality ng video. Pero wala akong choice. So, ito yung first piece natin. Tabi na natin tong ibang mga hindi natin kailangan. Kailangan ko lang pagsamasamahin yung mga magkakapareho. Manual. Nandito yung mga screw. And second and third piece. Oh my God, parang lang siyang papel. Wait a minute. Okay. Hindi siya mukhang solid, pero feeling ko, simple lang tong buuin. And feeling ko, okay. Yun na yung pinaka-ingredients niya. Buksan natin to para makita na kagad natin yung laman. Okay, let's go. Pero aasa ako sa manual. Kailangan ko lang intindihin to saglit dahil ayokong magpaulit-ulit. Oh my God. Okay, step number 1. Kunin na natin to. Ganito. So, ganun lang. So, ganito daw dapat yung shape nito and then itabi na siya. I-set aside. Okay, so i-set aside natin. Okay lang. Okay, dyan ka na. Okay, kailangan ko ng mga tornilyo. Okay, so far, simple lang siya. Oh no, nasa na yung plies ko? Oh wait, na yung pala. Low, for me so far, low difficulty yung itong drawer na to. Hindi pa ako na-confuse sa kanya. And dito na yung pinaka-last na kailangan i-screw dito sa board na to. Okay, perfect. Nice. Okay. Nag-snap siya. So I think na mag-auto-close to. Okay, next. Actually, umpisahan ko na lang rin tong buuin, itong isa pa. Simple lang naman sila. Para pagdating natin dun sa kwarto, ikakabit na lang. Kasi yung next step nito, ikakabit na to dun sa aparador. Okay, tapos na rin tong pangalawa. So, kailangan na natin silang ikabit dun sa aparador. So, dito mapupunta yung isa. And then, yung isa dito sa side na to. Tapos, itong the rest, open na lang sila. Okay. So, oh my God, kailangan ko ng manual. Okay. So, yung mga hinge na yung ikakabit natin. And, okay. Ngayon ko na naintindihan kung bakit niya pinapatupi ng ganun kanina yung mga cardboard. So, let's go. Paano nga ba yun? Wait. Pag ganito, dapat. Okay. Oh my God, ano to? Parang pula. Actually, ginuhitan ko na to kanina. So, hanggang dito dapat sila sa guhit. And then, ito rin. Okay. Gumagalaw. Okay, so, oh my God, kailangan ko ng screw. Feeling ko ito yung medyo struggle gawin. Oh no, screw ko na siya, wala pa yung hinge. Feeling ko, mahirap to gawin mag-isa. Kailangan na may tagahawak. Bumabao naman siya. Hindi siya bumabao ng tama. Oh no! Siya na din. Oh my God. Okay, feeling ko mali yung orientation. Okay. So, ayoko magkamali sa mga ganitong screw. Kasi parang nagbubutas-butas ka tapos mali pala yung butas. Okay, perfect. Next. Oh my God, ano na to? Kailangan pa palang i-screw yung kabilang side. Kailangan talaga ng isa pang tao na taga-diin ng gang. Oras na para ikabit yung pinto. Ganyan lang ba? What? Okay, ganun nga lang. Okay. I think nasa tamang landas tayo. I-screw ko lang. Okay. So, kailangan ko lang hawakan to ng table lang. So, screw. What the heck? Ano ba? Paano? Wait. What? Okay. Gets ko. So, dapat nakapasok sila. Para, oh my God. Feeling ko mali yung gawa ko dun sa una. Sumagat. Okay, let's go. Screw. Okay. Feeling ko may pinatutunguhan na. Feeling ko tama naman yung ginagawa natin. Ito actually so far yung pinaka-complicate dito. Depende sa pa. Ayaw niya na bumaba. Siguro okay na yun. I don't know. Oh my God. Okay, parang feeling ko tama yung ginawa ko for the first time. Nasira na yung, hindi na tumuro. Oh my God, success. Kailangan lang siguro something dito para hindi tumatama. What? Ang ganda. So, see, 1, 2, 3. And ang bilis ko lang rin nakabit yung dito sa... Ang weird nga lang na usually pag ganun yung bukas kapag nandito sa side na to yung pinto. Pero I don't know, by design, ganun. Or wala akong ibang choice I think. Wala akong ibang choice. So, okay na to. It's so nice. Hindi nga lang siya makita ng isang buo dahil hindi nabubuksan ng isang buo rin to. Or sliding lang kasi yung pinto. Pero ay, Perfection. Hinihintay ko na lang
tuyo yung iba ko pang labada. Pero itong mga to, yung mga medyas na yan, yung mga pantalon na yan, lahat ng mga tupiin dito sila mapupunta. At saka yung mga ibang nakahanger, hindi nila deserve mahanger. Dapat nakatupi sila. Pero magpapahinga muna. Ito yung plano kong lutuin today. Sobrang simple lang nito. Parang instant noodles lang to. Pero kulang ako ng ingredients. So, kailangan ko lang silang lahat ilista. At saka, gagawa rin ako today. Plano ko ng pistachio ice cream. Medyo komplikado siyang gawin based dun sa mga recipes na nakita ko. Pero marami akong time today and nalinis ko na karamihan ng clutter dito. So may space ako dun sa counter para gumawa ng ice cream. Ililista ko lang yung mga ingredients. Yes, umuulan. Lalakarin ko lang from here papuntang Savon. Mga 30 minutes lang siya nalakaran papunta and then 30 ulit pabalik. Basa na yung sapatos ko. Ang lamig ng hangin. Kailangan ko ng basket. Kailangan ko ng Mediterranean spice blend pero parang wala sila. Everything bago. I think pinaka-close dito is ito. I think ito na nga lang kukunin ko. Ang mura nito. Oh my God. $6.87 lang. Pero ang plano ko kasi talaga beef lang. Ito, pork and beef. Let's go. Hindi naman siguro makaka-apekto sa lasa. Silyong gnocchi 2 for $6 and $6 lang. Dalawahin ko na kaya. Pero isa lang kasi yung kailangan na. Okay, sige na nga, dalawahin ko na. Actually, good for 2 rin naman yung meat na nabili ko. So, okay na yan. Talaga makakita ng sale. So, $4.99 lang to from $6.29. Kailangan ko rin itong spinach. Pero parang ang dami niya na mape-pressure ako na ubusin siya. Pero I think ito lang yung meron dito. So, wala akong choice. Let's go. Let's go. Sale din to $3.99. Papalitan ko lang yung basket na kinuha ko kasi I think nagkamali ako ng kinuha. Mabigat na siya. So, kailangan ko ng medyo mas malaki. Talagay ko sa ilalim tong gnocchi kasi okay lang naman na madurog sila. Actually, hindi pala okay na madurog sila. So, cottage cheese daw dapat yung ingredient. Pero, mas gusto ko tong... Ay, mali pala. Feta cheese daw dapat yung ingredients. Pero mas gusto ko tong cottage cheese. So, i-drain ko na lang to. And then, yun ay pantatopping. Hindi ako sure sa milk na to. Pero, para dapat to sa pistachio ice cream. Pero ang sabi nila, ang whole milk daw dapat 3.25 above 3% yung milk fat. And ito 3.25 siya. So I think ito na yun. And ang mura niya lang rin. $3.25 lang rin siya compare dito sa mga 2% at saka 1% yung milk fat. Let's go. Okay, kailangan ko ng vanilla extract. Artificial. Ito yung totoo. Oh no, almost double the price. Bakit naman ganun? Dito tayo sa artificial. Ito lang i-afford natin. Walang heavy cream daw dito sa Save On. Pero magandang substitute daw tong whipping cream nila na 33% milk fat. And $7.19 lang siya. Medyo mahal siya. Pero wala akong choice. And hindi naman natin kailangan i-perfect yung ice cream. Medyo mahal yung pistachio nila. $11.99. Pero marami naman. 170 grams. I think I'm all set. Let's go. Medyo mas lalo pang lumakas yung ulan. Oh my God. Dumating na daw yung package nung in-order naming set ng mga kaldero. So kukunin ko muna siya bago ako umakyat sa taas. And I'm so excited. Finally! Parang isang buwan na ako nagluluto sa kawali. Okay, first time kong gumamit nitong parcel boxes. Pero i-enter lang daw yung code. Tapos, I don't know kung ano mangyayari. Okay, enter. Oh my God, stay back. Locker is opening. Oh my God. Okay, let's go. Nag-struggle ako. Okay lang. Oops, mabigat pala siya. Oh my God, no. Hindi ko na-expect na ngayon siya darating. Pero, oh my God, mabuti na lang nilagay ko sa bag lahat ng grocery ko. Kung hindi, mag-struggle akong bitbitin to lahat. Let's go. Isang tawid lang naman. Tira na naman yung isang elevator. So itong gitna lang. Tsaka yung nasa dulo yung gumagana. Which is ang hassle sobra. Okay, let's go. Oh my God, nag-i-struggle ako buksan yung pinto. Oh my God. Okay. Hindi ko alam kung ano yung una kong gagawin. I think unahin ko muna yung preparation ng ice cream kasi siya yung pinakamatagal and hindi ko pa naman kailangan magluto kasi mamaya pa uwi si Ran. And then after nung preparation ng ice cream, sa ako i-unbox yung mga kaldero. And then after i-unbox yung kaldero, doon ako magluluto. Okay, alright. Gusto ko lang munang basahin saglit yung mga manual and yung recipe dahil ayokong sumabog yung mga bagay-bagay sa mukha ko. Ilagay na natin to dito.
Diba sa kanan? Okay. Ngayon, ang hindi ko sure kung pwede ko bang gamitin yung maliit lang na lalagyan or kailangan yung pitcher talaga. Dito kasi sa instruction, sabi dapat yung pitcher daw. So I think pitcher yung gagamitin ko. Pero ang konti lang kasi nitong pistachio. So I don't know. I think pitcher yung gagamitin ko. And kailangan ko ring i-melt. Meron akong coconut oil. Yung coconut oil nila dito, ganito lagi dahil malamig. So every time nagagamit kami ng coconut oil, kailangan siyang i-microwave saglit. 30 seconds. 30 seconds lang tunaw na yan. Actually, 15 seconds lang natunaw na siya. Okay, so ready na yan. At saka itong vanilla natin na artificial. Pwede natin yan. Okay, let's go. Actually, ilagay ko muna lahat dito sa pitcher bago ko i-install. Natatempt ako na tikman sila. Okay, buhos na natin. Actually, hindi naman siya... I think sakto lang siya. Ilagay na natin yung oil. Okay. And then, itong vanilla flavor. Oh, kailangan pa siyang buka. Okay. 2 tablespoon. Gamitin lang natin itong takip. 1, 2. Okay, let's go. Oh, wait. Yung recipe, kailangan ko rin i-check. So, dalawa yung chine-check ko. Yung manual at saka yung recipe. 1/4 cup of granulated sugar. Wala tayong granulated sugar. So, ang gagamitin ko is yung granulated stevia. Pero actually, konti na lang rin to. Oh my God, nasan yung 1/4 cup dito? 1/2? I think ito yung 1/4. 1/3? What the heck? Okay. 1/4 cup. Oh. Okay. Buhos natin. Para siyang baby powder. Okay. Okay na yan. Saan ka muna? Okay. Ayaw mag-lock? What the heck? Paano ba yun? Ba't ayaw niya mag-lock? Okay. Wait. Ganito dapat. Perfect. Okay. Oh, hindi pala nakasaksak. Ano ba? Okay. On. So, automatic na siya naka-blend sense. I-sense niya na dapat kung ano yung laman niya and kung ano yung dapat niyang gawin. So, let's go. Oh! Feeling ko hindi niya na-sense kung ano yung gusto kong ipagawa sa kanya kasi hindi siya naging pistachio. Pistachio with butter. Wait lang. Ayusin ko lang yung actually, naging butter yung mga nasa ilalim. Pero ang dami kasing mga hindi naging butter dito sa itaas. I think dahil nga ang konti ng pistachio na nalagay. Pero oh my God, naamoy ko siya. Ang bango ng amoy niya. Wait, no. Feeling ko kapag inalis ko yung blade, nahirapan ako ibalik. Kuskusin ko lang pababa ulit yung mga na-miss niya. Pero amoy palaman na siya na matamis na matamis. Natatempt ako. Nalaglag pa. Masarap. Yeah. I think meron siyang mode na pang butter talaga. Ulitin natin. Parang feeling ko hindi na lock. Okay, wait. Dapat siguro meron siyang mode. Or balik kaya ako sa blend set. Napipihit ba to? Oh my God, napipihit siya. Okay. Well, I think kailangan ko bumalik na ng blend set. Then, start. Oh! Kailangan ko umulit ng marami. Love ko nga ba? Wait, hindi ko maintindihan ano yung umuusok. Bakit may umuusok? Dagdagan ko na lang kaya ng gatas para maging butter talaga sila. No, hindi dapat ganun eh. Ano? Natin sila sa gitna ng lahat para naging butter na. I think mahigit kalahati naging butter. Yung lasa yung gusto ko. Siguro mga 2 ulit pa. Bakit ba minsan parang ang hirap niya isa? Wala actually sinabing lagyan ng gatas pero I don't know, hindi ko ma-achieve yung gusto ko. So, I think makakatulong kapag nilagyan ko ng konting liquid. Hindi naman natin kailangan gawing perfect yung ice cream na to. Okay, siguro kailangan niya lang ng konting moisture. Okay, let's go. I don't know. Okay.
Okay, in fairness, nagiging thick and creamy-ish na siya. Pero I don't think ito yung gusto ting ma-achieve. Siguro isang pasada pa tapos susuko na. Feeling ko hindi naman makaka-apekto sa lasa niya kung halimbawa hindi siya ganun ka butter na butter. And I don't know, hindi ko lang talaga siguro alam kung paano gamit kay. Okay. After mga 7 tries, naging parang pasty na siya. Pero I don't know kung ganito ba dapat yung butter. Ganito na yung texture niya. I think okay na to. I'll stop here. Hindi ko rin kasi talaga alam kung ano dapat yung magiging itsura. So, okay, tatabi ko na to. Na-stress din ako dito sa susunod na step. Kailangan ihiwalay yung egg yolk sa egg white. And, oh my god, nanghihina ako sa egg white. I think pwede ko siyang isave. Okay, ilagay natin dito yung egg white. Dito yung egg yolk. Oh my god. Kailangan kita. So, paano? Okay, egg white. Okay. Actually, ngayon, never pa ako nakapaghiwalay ng egg yolk sa egg white. So, yeah. Oh, I'm surprised na hindi siya ganun kahirap. May expect ko na napaka-komplikado niyang proseso. Pero, okay naman pala. Oh my God. This is such perfection. Sobrang nahiwalay ko siya. So, lagay na natin. Okay, next. So, 4 daw na ganito. So far, ito pa lang yung steps dito sa recipe na to na hindi ko na mess up. Or medyo nagiging confident ako. Pero, stop it. Okay, so that is perfection. Igilid lang muna natin to dito. And then, i-whisk natin yung egg white. Oh, egg yolk pala. Takpan na natin tong egg white. And then, ilagay natin sa fridge. Then, lagyan din ulit natin ng 3/4. Nakalimutan ko na kung gaano karami dapat yung sugar na ilagay. 1/4 cup. So, ito yung 1/4. Tama ba? Okay. 1/4 cup ulit daw nito. Okay. Tapos, whisk. Actually, hindi ko alam kung makaka-apekto ba sa consistency niya yung paggamit ko ng stevia powder instead na granulated sugar. Pero, ayun nga, paulit-ulit ko sasabi, hindi naman kailangan perfect tong ice cream na to. So, dapat daw, sabi doon, custardy, fluffy. I don't know kung ito ba yung gusto niyang i-achieve. Pero, sige, whisk lang natin. Meron tayo buong maghapon. Whisk. I think nakuha ko naman yung consistency na gusto niya. I think, tinitingnan ko yung pistachio and no, bakit siya brown? I know. Anyways, next step is kailangan na gawin yung whipped cream. Medium heat lang daw dapat to. So, yung medium heat natin. Alright, perfect. Kailangan daw natin ng 1 cup ng whole milk. Okay. Ibuhos natin. Okay, perfect. Next is yung cream. 1 cup din daw dapat nitong heavy cream. Good. Ba't naman doble-doble yung sara? Napaka-heavy nga. Ang lapot nga nung cream na to. Bumuhos ka, please. Okay. Kuha naman siyang 1 cup. Let's go. Next. 1/4 cup ulit nitong stevia. Buhos lang. Yes. No guilt. Let's go. Kailangan lang natin siya i-mix consistently para kalimutan ko kung ano yung instruction. Oh my God! Up until 180 degrees Celsius. Wala akong panukat ng temperature. So, anong gagawin ko? And believe it or not, kailangan daw natin asinan. 1, 2, 3, 4. I think okay. To be honest, at this point, to be honest, hindi ko na rin alam kung na-achieve ko na ba yung 160 degrees Fahrenheit or 180 ba yun? Pero nakikita ko na medyo umuusok naman siya. And binalik ko siya sa medium, sinix ko siya ng konti. Ang next step na ngayon ay, ba natin to? Kailangan daw i-temper yung egg yolk. And dito rin ako ninervyos ng konti kasi may consistency daw dapat na kalabasan in the end yung egg yolk once na tinemper siya. Pero for now, mukhang ako lang yung nauubusan ng temper ng patient. So, dahan-dahan daw dapat gawin to. So, habang nilalagay, oh my God, hindi ko alam paano gagawin. Kasi habang nilalagay yung hot water, dapat daw wini-whisk. Okay. Umiikot yung lalagyan. Okay. Whisk. Okay, hindi ko kaya. Whisk. Okay. Hinaan lang natin. Dahil nakikita ko siya umuusok. Whisk. Okay. I think okay naman siya. Baka masunog lang kasi. So, isa pa ulit. Just whisk. Bakit ba natin ginagawa? Oh no, nilagay ko na siya dito. What the heck? Come on, let's go. Okay, I think kailangan ko ng bagong kutsarang. Okay. Whisk.
Okay, mukhang okay naman. More pa. Kalat ko na. Whisk. More pa. Damihan natin ng konti. Okay, whisk. Okay, mukhang hindi naman sila nagbubuo-buo. Damihan pa. Tatluhin natin. Okay. Whisk. Then wag din natin kalimutang haluin daw to para hindi magbuo-buo yung taas. Medyo nagbuo-buo na nga. Pero wala akong choice. Okay. Whisk. Okay, 5 sandok. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, whisk. Okay. At this point, pwede na daw siyang ibuhos. Diretso, tapos whisk. Oh my God. Whisk. Okay, mukhang na-perfect naman natin. Haluhaluin pa natin ng konti. Okay. So, hindi nagbubuo yung itlog. Yun yung importante. Naka 5 minutes na tayo na inikot-ikot to. And parang yung amoy niya nagiging vanilla ice cream na nga rin siya. Parang tunaw na ice cream. So, I think okay na yan. Ilagay na natin yung iba. Pero alisin na muna natin siya sa init. Okay. Parang may naamoy akong tinapay. Bakit nangangamoy tinapay siya? Ngayon na daw dapat natin ilagay pa ulit yung additional 1 cup nitong cream. 1 cup ng cream. Yes. And 2 sarita daw ulit nitong vanilla. Okay. And ngayon na rin natin ilalagay dapat yung pistachio paste natin. And ngayon na rin natin ibuhos yung pistachio paste. I think baka magkulay green na siya ngayon na mahahalo siya dito sa base natin na cream. Pero tingnan natin. Sana hindi tumilamsik. Okay, haluhaluin natin. In fairness, nagkukulay green nga siya. Nice. Feeling ko nag-yellow green siya. Or brown. Ganito yung itsura niya. And ito yung ilalagay natin sa ref ng at least 4 hours. Pero best if 24 hours. So, lagay muna natin sa ref. Huwag ka sumara. Oh my God. Ayan, takpan na. Okay. Maglilinis lang ako konti kasi unbox ko na yung mga dumating na kaldero. So, ito na yung isang buong set ng green pan. And gusto ko talaga siya. Ceramic yung surface niya. Ito yung pinakaunang green pan na nabili namin. And yun lang rin yung ginagamit ko for like the whole month. Ngayon, isang buong set na sila. And super excited ako. Oh my God. Oh, iba yung kulay. Ngayon pa lang nakikita ko na iba yung kulay. Wait. Baba natin saglit dito. So may nakakahon pa siya. May kahon na siya, tapos nakakahon pa siya. Okay. Mabuhat ko kaya ito. Okay, hindi ko lang kung paano ko siya iaalis sa kahon. Pero I think, tataob ko siya ng ganito. I think yun lang yung tamang way. Let's go. Okay. Oh my God. Bakit naman napakahirap buksan ng mga kahon? Wait. Okay, nakakabobo yung pagbubukas pa lang ng kahon. Oh my God. Gagawin ko. Sakit. Okay, so, ang sakit sa kuko. Oh my God. Kailangan kong sirain na lang sila. Wala akong choice. Parang ayaw talaga nila magpabukas. Dahil ba, hindi ko deserve to. Okay, let's go. Nainis ako, ang daming kahon. Oh my God, sa loob may kahon pa. Ilang kahon ba ang bubuksan? Itaob natin ulit ng pagganito. Hayop na yan. Aray ko, ang dami ko ng gasgas. Oh my God. Okay. Yes. Okay. Nabuksan na natin yung pangalawang kahon. And sa loob ng mga kahon may kahon. Pero hindi ko naman sila at least napaka-secure talaga nung product. Lagay natin yun dyan. Very, very gently. Okay. Excited na ako para dito. And malit na kawali. Almost same nung ginagamit ko na kawali. Kulay gray nga lang siya. Yun is silver. Meron na rin tayong kaldero. So far, yung mga takip lang yung mga nahugot ko. Ayan dyan. Okay, ito na yung kaldero natin. Very green pan. Ceramic surface. Lagay natin to dito. I think ito yung takip. Perfect. Let's go. Meron na rin tayong maliit na kaserola. Oh my God, ang dami niyang laman. Yeah. Okay, I think ito, okay, fit. Let's go. I don't know kung ilan yung laman nito. Ito ay, okay, pang scrub daw. Sa service, nice. Okay. Dalawa na yung kawali ko, pero at least ito, kalmado lang yung size niya. Yun kasi, itong una kong green pan, pang bali talaga siya ng wrist kapag ito yung gamit. At least pwede na siyang kumalma. Kumalma-kalma. Saan ko ilalagay ito? Dito natin lagay.
And last but not the least, oh my God, tatlo yung kawali. Tatlo na yung kawali ko. Apat na yung kawali ko. Oh my God. So, ito yung pinakamaliit. Second, third, and yun yung biggest. Okay. Magluluto na ako ng gnocchi. Papauwi na raw si Ran. So, kailangan ko nang mag-prepare ng dinner. Ililigpit ko lang muna to lahat. And I don't think na, hindi sila dishwasher safe. So, mano-mano sila lahat hugasan. Which is walang problema kasi na-experience ko na magprito ng kahit na ano dito, hindi dumidikit itlog, isda. As in, pag ako nagprito ng isda, minsan nabubuhaghag talaga sila kasi hindi ako marunong. Dito, na-experience ko na kahit hindi ako marunong, buo yung isda kapag dinakot ko na ng chance ng ganun kasi hindi sila hindi nag-i-stick. So, ceramic yung surface niya. Very nice. Medyo mamahalin nga lang sila pero sobrang worth it. Mabilis lang gawin tong gnocchi. Kailangan ko lang hugasan yung mga kamatis at saka yung spinach. I think kalahati lang ng mga kamatis yung gagamitin ko. Okay, I think okay na yun. Tama na yun. And then, siguro kalahati rin itong baby lettuce. Yung mga nalaglag. Kasi mag-struggle akong ubusin to kapag halimbawa tinipid ko sila. Ang daming silang sequate. Isang hiwa lang sa gitna yung kailangan itong mga cherry tomatoes. Mabilis lang uminit tong pan na to. And hindi ko kailangan ubusin tong beef. Half lang yung gagamitin ko. Okay. Tapos the rest for next week na. Or kung kailan man kami susunod, gagamit nitong ground. Actually, ground pork and beef to. Pero okay lang yan. So kailangan hiwa-hiwalay sila sobra. Kailangan ko lang paghiwa-hiwalay. Mediterranean daw dapat yung spice na ilalagay dito pero hindi ako nakakita ng ganun. So, I think wala namang kaso kung ito yung gagamitin ko. Okay. Then, lagyan din natin ng salt and pepper. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Pepper. Parang tagal niya uminit ngayon. Usually, mabilis lang uminit to eh. Okay. Unti-unti na nawawala yung mga kulay pink, which is good. Pero buo-buo pa rin sila. Kailangan nila magbuhaghag. Okay. So, sandukin na natin to. Pero mamaya, ibabalik pa rin natin siya dito sa kawali. Kailangan ko lang ng space para dun sa gnocchi. Okay. Oras na para ilagay itong gnocchi. And kailangan luto sila from each side, all sides. So, kailangan talaga lagi ng malapad na kawali. Wait. Kailangan din silang paghiwa-hiwalayin. Oh my God. Okay. Doon pala pinaghiwa-hiwalay ko na muna sila kanina. Pero okay lang yan. Kailangan lang nila mag-brown. And tama nga lang na itong malaking kawali yung ginamit ko dito. Kasi kanina natitempt na ako gamitin yung mga bago kong kawali na medyo maliit. This one's perfect. Okay. Kalimutan ko, pinatay ko pala yung stove. Medium lang natin. Okay, so 7 minutes siya. Bale, tag 3.5 minutes each side. Pero hindi ko na rin monitor kung anong side yung nakalapat sa kawali. Okay, antay lang natin yung oras. Okay, so nag-golden brown na siya. Lagyan lang natin ng 1/4 cup nitong milk. Okay, perfect. Let's go. Ooh. Oh my God. Naka-medium heat lang naman ako. Okay, hindi ko na-expect yun. Balik na natin tong beef pork mix. Bakit bigla siyang umusok ng gano'n? Nervous talaga ako pag yung mga ganong usok-usok. Haluin natin konti. And ilagay na rin natin tong kamatis. Yes. Hinaan natin yung apoy. Mix. Oras na para ilagay itong sun-dried tomato na paste. Usually, kalahati yung nilalagay ko ng isang bote. Okay na yan. Mix lang ulit natin. Naamoy ko na siya ang bango niya. And ilagay na rin natin tong baby spinach. Scatter lang natin sa top niya hanggang sa pusa silang matuna. Actually, mas mabilis maluluto tong mga dahon kapag nilagay sila sa ilalim. Pero ngayon, pinatay ko na yung stove. So, itong init na lang ng gnocchi at saka beef yung nagluluto sa kanya. Yes. So, gumaganda na yung kulay niya. Hindi ko alam kung kita ba sa video, pero ang ganda nung green at saka nung red. Ayan, ang ganda. Pero, syempre,
dapat masarap din siya. So, hindi ko sure kung makaka-receive ba ako ng bashing ngayong gabi for this. We'll find out. Okay, kailangan ko lang rin. Kinamay ko na. Nagugas naman ako ng kamay. Umpisa na gawin tong lassi. And madali lang rin siyang gawin. So, kalahati mangga. Okay. Yogurt. Nagtubig na siya. Ilagay natin yung quarter ng yogurt dyan. 1, 2, 3. Okay na yan. Sana mataktak. Okay. Lagyan natin ng sweetener. Kasi sobrang maasim yung yogurt. Right? Lagyan natin ng tubig hanggang dun lang sa line niya. Kabit natin yung blades. Make sure mahigpit. Okay, alright, let's go. And sobrang the best talaga nitong ninja na to. Siyempre, siya na naman yung main star ng mango shake or mango lassi shake. Alright, let's go. Titiisin yung nga lang talaga yung ingay kasi malakas yung tunog niya. Pero okay na to. Last time masyado siyang malapot na nag-struggle akong ilipat sila dito sa champagne glass. Pero sumisingaw. Sana ngayon hindi siya ganun kalapot. I mean, sana sakto lang. Kasi gusto ko pa rin yung may lapot siya ng konti. I think kailangan ko ng embudo. Okay. I think okay to. Yes. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Masarap siya. Masarap siya ngayon. Actually, mali talaga kasi yung mangga. Indian mango yung nabili ko na mangga. Pero lasang mangga pa rin naman. Okay, tikman natin yung gnocchi. Moment of truth. Ang ganda niya tingnan. Ang ganda tingnan ng green, orange, red. Masarap siya actually. Yes, tingnan niyo naman. Yeah. Ito na yung dinner natin habang nanonood ng TV, gnocchi and mango lassi. Okay, oras na para umpisang mag-churn yung ice cream. Hindi ko siya chinil overnight. So, mga 5 hours lang siya na chill. Which is, okay na rin yun. Enough na para ma-absorb or maging tasty yung ice cream. Isaksak lang natin to. Ito yung frozen na pot. Solid na solid siya. Yellow yung laman niya sa loob. Diyan natin ilalagay yung base ng ice cream. Actually, ang weird na parang naging... ang naging gelatin siya. Pero let's go. Ilagay na natin yung base. Okay. Simutin natin hanggang huling patak. Okay, I think okay na yan. Okay. And then, wait. Tapos ito. Ito nga ba? What the? Okay. Ba't hindi na magkasya? Okay. Lagay natin to. Then, automatic siya naka-turn on ice cream. And start. Tayo niyo mag-start. Ice cream. And then, start. Okay. Ganyan lang siya. Ganyan na itsura niya. For now, kasi kaka-start pa lang natin. Pero actually, try ko nga alisin. Mamaya, after mga 15 minutes, magmumukha na talaga siyang ice cream. Sara muna natin. 10 minutes. And nag-uumpisa na siyang magbuo. Ayan, hindi na siya liquidy. Last time, parang ganito rin yun. Bigla na lang siyang, well, at least ito, medyo umiikot pa siya. Nagmi-mix pa siya. Pero last time, tumigil siya sa pagmi-mix. Dahil, ayun na, matigas na siya. Okay, in-stop ko na siya sa pag-ikot kasi, well, hindi na siya umiikot and ayokong masira yung motor niya. Pero, I think success tong ice cream na to. I mean, kung mabubuksan ko. And, kunin lang natin. Let's go. Oh my God. Okay, medyo mahirap hugutin tong hindi ko lang kung ang tawag dito eh. Yung pangalan nito nandun sa manual. Pero, so ayan. Kumukha siya matigas na matigas, pero hindi naman. Lagay lang sila natin dito. And yes, syempre makalat siya. Hindi ko alam kung may iba pang way para sandukin to. I think yun lang yun. Okay, yun na yan. Simutin natin yung nandito. Ito yung mahirap simutin kasi malamig siya and mahirap siyang hawakan. Next time, try ko na punuin talaga siya kasi nangihinayang ako dun sa marami pang space. Okay. And as usual, marami na namang naiwan na. So dito ito, ang hirap na nitong alisin. Last time, inunti-unti ko silang alisin. Yeah, hindi siya ganun karami this time. I don't know. Patagin lang natin. Okay. Ito, ilagay natin to sa freezer. Pero, mano natin. Masarap siya. I don't know. Para sa akin masarap siya. Pero tingnan natin kung ano sasabihin. Oh my God, hindi masarap. Anong problema? Okay. No problema nito. Come on.
Oh my God, hindi masarap. I think okay na yan. Lagay lang natin sa freezer. Oh, and I think hanggang dito na lang rin muna tong vlog na to. Pagod na ako. Well, thank you sa panonood. Nakita ulit next vlog. Bye.